Good morning, guys. Mayroong bagong programa ngayon. Hindi naman masabing bagong programa. May programa ang PhilHealth. 'Yun ang tawag nila, PhilHealth Yakap Program or Yakap PhilHealth Program. Nagpa-register kami ng aming Yakap PhilHealth kahapon, no? June 15 o 2026. Maraming nagpa-register at i-share ko sa inyo ha, kay minsan siyempre yung mga kawani ng PhilHealth, basta na-comply mo yung registration, ganun. Pero wala silang sinasabing mga pabala na ganun. Ako ay eh, yung natanggap ko ang aking final registration na primary care registration confirmation receipt, meaning na-confirm ka na ikaw ay isang member na ng Yakap PhilHealth Program. Ngayon, binabasa-basa ko. At una-una pala, sabihin ko sa inyo kung ano ay yung mga requirements. Ang tanging requirements lang talaga is kung ikaw ang primary member, ikaw talaga yung holder ng Yakap PhilHealth program, pupunta ka doon sa personal, kumbaga, sa kanilang opisina. At kung hindi makapunta yung mga kamag-anak nyo na hindi na makalakad, ganun, authorization. So, magdala kayo ng kanyang ID, authorization letter, tsaka yung ID nila ng ganito. Yung ID natin, guys, meron tayong ganitong yung kulay green. O, yan, dalahin nyo yan. Kasi kinukuha nila yung PIN, meaning PhilHealth Identification Number. Meron yan nakalagay 2, 4, 6, 8, 10, 12 ka-numbers dyan sa iyong pangalan, no? PhilHealth Identification Number. Ayun, mag-register ka na doon. Mag-hintay ka sa iyong priority number. Ngayon, pagka natanggap nyo na yung ibig sabihin, tapos ka na nag-file, okay na yung tanggap ka na, registered ka na sa kanilang primary care, registration confirmations receipt, basahin mo naman kung tama talaga. Ang nakalagay doon, meron ka ng registration number. Yan. Tapos, kailan ka na registered, sa amin is kahapon, June 15, 2026, yung validity. Ito yung sinasabi ko. Ang validity niya is good for 1 year. Isang taon lang yan. Since kami ay na-register ngayong June lang, so hanggang December 31, 2026. So, meaning mayroon pa kaming 6 months. Tapos may PhilHealth ID number ka na nakalagay doon. Pangalan mo. Tapos yung clinic na gusto mong doon ka ma-affiliate, sa amin, mayroon kaming hospital na malapit. Yun na lang kinuha namin. Kasi advantage sa amin, malapit lang. Tapos, may nakalagay doon yung validity na hanggang 1 year lang. Sabi ko, 1 year lang pala ang dito ma'am, validity, yes. Tapos, bihira siguro sila magsabi, if ever, hindi mo nagustuhan yung pinili mo na healthcare clinic dahil hindi ka satisfied sa serbisyo nila, pwede mong pumunta ka ulit doon sa office nila, pagpalit ka ng clinic, kung ano na naman yung gusto mong clinic. Pero, hindi pwede na magpunta ka doon na kahit anong oras. That is quarterly. So, gaya nito, covered pa kami ng June, July, December, November, October. So, June, July, August, July, August, September. If sa July, August, September, halimbawa lang, yung nagpa-konsulta ka dyan sa clinic na iyong Yakap clinic mo na nilagay, doon ka gusto na magpa-gamot, ganito, ganyan, magpa-examine, nakita mo na hindi ka satisfied,
pumunta ka uli sa PhilHealth. June, July, August. June, July, August. July, August, September. Ulitin ko kayo guys ha. Coverage ng quarterly is July, August, September. Kay quarterly man, July, August, September. Wala pang October, kailangan sa July, August, September. Lagi ako nalilito. July, August, September. Kung nais mong palit ng clinic, itong buwan na itong July, September, October, July, August, September, diyan ka bumalik sa PhilHealth para makover ka sa next na quarter sa October, November, December. Kasi kung nagpalit ka ng iyong clinic, by October na, hindi ka na makikerry sa October, November, December sa clinic na yan. Next year ka na sa January, February, March 2027. Kailangan, kung magpalit ka ng clinic, covered ka sa quarterly. Hindi yung lumampas ka na sa quarterly. Magpalit ka ng another na anong gusto mong clinic. Yun ang tinanong ko. Kasi, kung hindi mo itanong yan, hindi mo alam. Tsaka, naiintindihan naman natin yung mga staff siguro na pagod na rin sila sa ka-explain yan. Minsan, hindi mo rin maiwasan. Maraming hindi mag-gets ka agad. Lalo na pag sinabing quarterly, ano ang coverage. Medyo mahaba-haba ang explanation mo. Ang daming tao. Kaya, nag-vlog talaga ako dito para maintindihan ninyo na tulong na rin sa mga staff na hindi na sila masyadong maka-effort talaga dahil talagang volume ang nagpapa-member sa PhilHealth. Ganun lang guys ha. Share ko lang yan sa inyo kung paano magpa-register. Madali lang talaga. Dalhin nyo lang yung inyong PhilHealth ID number. Yan. Ito, kulay green yan. Hanggang dito na lamang. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Marin Vlog. Thank you for watching. Please share nyo naman, comment, and subscribe to my channel. Bye!